Isang araw, may mag-inang sumugod sa tahanan ni Lolo Carpio. Humingi sila ng tulong dahil biktima ng aswang. Malayo pa lang alam na ni Lolo Carpio at ng kanyang apo na may marka ng aswang ang sanggol. Kagad nilang pinapasok ang mag-ina upang simulan ang gamutan. Dahil sanay si Lolo Carpio sa ganitong panggagamot, mabilis niyang natanggal ang marka ng aswang. Iha, mas mabuti siguro dito na kayo magpalipas ng gabi. Siguradong babalik ang aswang. Nag-iwan siya ng marka sa bata at yon ang gagamitin niya upang matuntun kayo. Dahil sa pangamba, pumayag ang ina na manatili sa bahay ni Lolo Carpio upang magpalipas ng gabi. Tumingin si Lolo Carpio nang makahulugan kay Marco. Napasimangot ang binata na tila ba nainis. Alam niya na meron siyang trabaho mamaya. Pagsapit ng gabi, binantayan nila ang mag-ina. Nasa loob ng kwarto ang tatlo kasama si Lolo Carpio. Pakialamero talaga ang matandang yan. Sagabal sa lahat ng plano. Balita ko, malakas daw si Lolo Carpio. Matanda na yan. Kayang-kaya natin siya. Halika na, pagtulungan natin. Hindi tayo sigurado kung siya lang mag-isa ang nakatira sa tahanan. Baka meron siyang kasama. Sa pagkakaalam ko, dalawa silang nakatira dyan eh. Kasama yung apo niya. Marco ang pangalan. Mga ulupong.